praise. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Amen. Basta na mga aking mga minamahal kay Kristo. So tayo po muli ay babalik sa ating kung saan yung huli natin pinag-aralan yung mga nakaraan ay yung tinatawag na temptation of Christ, kung saan po natin nag-aaral tayo what is the importance of God's Word. Diyan nagsimula po at ang ating tema na ating pinag-uusapan ay the power of God's Word against Satan or the enemy. At marami po tayo natutunan yan, and I would like to have a quick review of our subject, ating mga pinag-aralan. Makikita natin dito, nasa part 2 na po tayo ng ating pag-aaral, at dito po, the power of God's words against Satan, dalawang pong scripture yan. Alright? So dito makikita natin na dalawa yung ibinigay sa atin, at nandito pa lang po tayo sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11. Ang objective na pag-aaral natin is to understand the power of God's Word in spiritual warfare. Yan ang konteksto nitong Matthew chapter 4, verses 1 to 11. At yung isa pa is to know how to use God's Word against the enemy. Dito, ang discussion natin, ang pinag-uusapan natin, we discuss the story of Jesus' temptation and how He used the Word to resist Satan. Nandito pa lang po tayo. Later on, of course, i-discuss din natin yung Ephesians. Alright, so makikita natin, nandito yung kabuuan ng buong chapter, verses ng 4, 1 to 11. Alright? We already discussed the number 1, kung saan, where we discussed the importance of fasting of Jesus Christ, because fasting is very important in the preparation of His temptation on this moment of time. Alright? Pumunta na tayo dito sa stone to bread. So makikita natin doon sa mga nag-aaral ng homiletics, ito yung classical example ng expository. Alright? Ito yung breakdown. Makikita natin discussion outline. So dito, makikita natin, nagkakaroon, binigyan ko siya ng mga kung saan bawat verses, meron siyang mga nag-aaral ng homiletics, di ba? So ito yung ating pag-uusapan kung saan ito yung ating tema. Alright? So, doon sa lahat ng ito, ng outline nito, yung mga main points na sinasabi natin, ay nandito po tayo sa second points, kung saan sa second points, ito yung sub-points. Alright? Ito yung sub-points ng ating pinapagalaman. So, natapos na natin to. Sa expository kasi, we are studying, exposing the biblical truth of every verses. At yun ang ginawa natin mga nakaraan, in-expose natin lahat kung ano ang ibig sabihin ng stone to bread na yan, na kung saan pinag-usapan natin ang temptation of immediate gratification, affirmation of his identity, at nandito na tayo sa number 3, the life beyond the physical. So makikita natin dito, ito na yung sub-points ulit ng life beyond the physical. Ang cover na natin yan kung ano ba ang ibig sabihin nito. So dito, meron tayong dalawang supporting verse na kung saan natin ngayon i-expose ang biblical truth nitong life beyond the physical. Una is true fulfillment is beyond the physical, kung saan pag-uusapan natin ang Luke chapter 12 verse 15. Okay, so ano ba yung Luke chapter 12 verse 15? Alright. Siyempre, kailangan muna natin maintindihan ano ba itong temptation na ito na nangyari sa panahon na yan kay Kristo. So, nandito yung ating pag-aaral kung saan ibinatag natin na ang when Satan tempts Jesus to turn stones into bread, hindi yung hunger ang tinitira ni Satan dyan, kundi
if thou be the Son of God. Yan ang konteksto nito kung bakit siya magkakaroon o dadaan sa ganitong pagsubok. Ang sabi niya, if pinapoint niya kung saan siya na-challenge ang identity and mission ng Panginoon. Gusto niya siyang i-bait. It's essentially baiting Jesus na para niyang sinasabi, prove who you are. Sige, gawin mo itong, kung totoo ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo, tinapay itong bato. Diba? Use your power to satisfy your immediate needs. So dito nga, meron tayong parallel verses dito kung saan itong pagkakataon na to ay ginamit din sa Deuteronomy chapter 8 verse 3 kung saan sinabi doon ang true essence ng physical sustenance ay nakukuha sa God's Word. Hindi lang sa pinapay. Alright. Now dito, sa land beyond the physical na ito na sinasabi natin, ay Jesus' reply is emphasized a profound truth that resonates deeply in today's material-driven culture. So, ang ating buhay ay minsan, hindi natin naiiwasan yung takbo ng buhay, yung mga possession natin, asya na nagdidikta kung sino tayo. Di ba? Kapag yan, ang isang tao ay nagparada ng BMW, aba, rich siya. Sana all. Di ba? Ano ganun? So kung may nakita kang mga kapatiran na meron silang biniling bahay sa Pilipinas at pinost sa Facebook, sana all. So it identifies us with these possessions. Di ba? So makikita natin na dito, lahat ng sinasabi niya rito, it resonates deeply in our material-driven culture. Para na lang naging normal na lang sa isang tao na kapag meron tayong aspiration sa buhay na kailangan i-level natin doon yung ating position kung saan, of course, kahit sino naman sa atin nangangarap. Natural lang yun. Parte ng buhay. Libre mangarap. Pero, kung mangangarap ka at gagawin mo na sa sarili mo, most likely, magtatagumpay ka, pero ang kalalabasan nun, failure pa rin. Kasi wala sa equation ang Panginoon. Alright? So, sa atin bilang mananampalataya, ang aspiration natin ay mataas dahil gusto natin maabot yung mga pangarap natin sa buhay. There's nothing wrong with that. Kailangan lang doon sa aspiration na yan, kasama natin ang Panginoon. Dahil sabi niya rito, it is not from physical sustenance or material accumulation lang dapat. Ano pa ba? Men shall not live by bread alone. It is a demand call for believers to seek deeper spiritual nourishment. So kapag ito nawala sa buhay ng isang tao o isang mananampalataya, magtatagumpay ka, bakit hindi? Pero anong klase tagumpay yon? Kung sakali man, it will never satisfy your hunger. It will not satisfy you. It will never satisfy your cravings. Di ba? Nawawala na yung contentment. Kasi it's not enough. Nakabili ka na ng bahay, nakabili ka ng lupain, marami ka na naipundan. Parang hindi pa rin satisfied. Something wrong. Kaya nga, dito sa ating pinapag-aralan, the scripture is teaching us the biblical truth that it's not the possession alone. Kundi, it is our spiritual nourishment as well. So, makikita natin dito, ano ba ang ibig sabihin? Ito yung sinasabi natin kanina sa Luke chapter 12 verse 15. Makikita na our society, sabi nga niya, our society is saturated with messages that equate happiness and fulfillment with material success. Sinabi na natin kanina yan. However, Jesus teaches us that true satisfaction is not rooted in these temporary physical things. At ito nga, yung mensahe ng Panginoon, ito yung ating
versikulo ngayon na magpapatibay dyan, na mag-justify dyan na hindi talaga puro possession lang ang magbibigay sa atin ng satisfaction. Ano sabi niya? And he said unto them, take heed. May warning siya, take heed. And beware of covetousness. For a man's life consisted not in the abundance of the things which he possessed. Very clear ang scripture na baka yung puso na natin ay masyado ng gusto na lang laging Material. pakabig dito, pakabig doon. Akin nito, akin yan. Ikaw, akin pa rin. Yung sa'yo, akin pa rin. Lahat na sa'yo, akin. Hindi ka pwede magtagumpay. Ako lang ang magaling. Ako lang dapat. Ako lang. Covetousness. So what is the danger of this covetousness? Bago natin puntahan yan, kailangan muna natin maintindihan itong Luke chapter 12, verse 15. Kasi sa pag-aaral kasi sa theology, meron mga biblical interpretation yan na ating ina-apply. Meron din na exegesis, hermeneutics. So part of interpreting scripture is to know the context. Is to know the historical. And of course, what is the doctrinal application for us? Mahalaga po yun. Bakit? Hindi natin pwede sabihin lang na, oh, bawal yan, bawal ito. Kasi nga, sabi sa scripture, ang covetousness daw ay aariin mo lahat. Pwede naman yun. Pero ano yung sinabi dyan? Ito, makikita natin. The context and historical background dito sa text na ito, makikita natin ang significance na kung saan sinabi ng Panginoon Jesus. Dito sa passage na ito, ina-address ni Jesus sa large crowd. Sila yung audience. Panginoon dyan. So, he stresses that life's true worth does not hinge. Saan? On material abundance but on spiritual relational depth. So, makikita natin na kung saan na meron tayong makikita na dito sa Luke 15 na to, Jesus addresses, sabi nga, sa large crowd, kung saan ang kanyang mga audience dito ay kanyang mga disciples, Pharisees, at saka yung mga marites, kung sino mga nandyan, yung mga various others na nag-gather to listen to His wisdom. So, habang natin pinapag-usapan ito, makikita natin na the love of possessions and the application of these teachings in our lives. So, ano yung makikita natin yan? Yan. The true fulfillment is beyond the physical. So dito, sa Luke chapter 12, verse 15 nga, makikita natin na meron din parallel teaching din dito kung saan sinabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 na, but godliness with contentment is great gain. Ibig sabihin, na ito sinasabi niya na huwag kang maging covetous. Kundi, dapat mo malaman na godliness with contentment is mas marami kang mag-gain doon. Ano mag-gain mo doon? Peace of mind. Love. Ano pa? Magiging prayerful ka. Kasi ito yung nakatulong sa iyo eh. Godliness with contentment. Kasi pag may contentment ka, sarap-sarap kaya natulog. Pero kung puro possession lang, alam mo, ano kaya ako yung bibili? Ano pa kayang kulang sa akin? Ang dami mong worries. So, balikan natin yung sinabi mo kanina na context. Balikan natin yung Luke chapter 12 para makuha natin yung context na sinasabi ni Pastor at background. Ano mo, Sister Sarah? Yan, 12, 15. Ang context niyan ay nasa 13 hanggang sa 21. Ang pinag-context ng 12:15, kung bakit sabi na diyan, beware of covetousness. So, ang hinanap natin, dahil ang in-explain Pastor, it's the danger of being covetous or greed. Bakit ba nasabi ni Jesus yan? Nandoon sa verse 13. Tingnan natin, ano mo, Sister, para makuha natin kung bakit nandiyan yan
at bakit natin pinag-aralan. At kunin natin yung historical background at yung konteksto kung bakit hindi maganda. Ha? Someone, sabi niya, tingnan nyo. Someone from the crowd said to him, kanino? Kay Jesus Christ. You see? Tell my brother, teacher. Sa Griego yan, didaskalos. Ibig sabihin yung didaskalos, master of law. Or yung lahat ng batas. Batas ng Biblia, batas ng lupa. Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. So yon ang konteksto kung bakit sinabi ni Jesus na bawal yung covetousness or greediness. Dahil yung anak na yan, he is commanding Jesus na pagsabihan yung kanyang kapatid na hatiin na yung ari-arian ng ama. Baka nyo, verse 14. Para maunawan natin. True context. At i-apply natin sa atin ngayon, may mga anak na ganun ang kaisipan. Can you get the point? Okay. Friends, he said to him, doon sa nagsabi na hatiin na yung aming ari-arian. He said to him, who appointed me a judge or arbitrator over you? Anong kinalaman ko sa pamilya niyo? Dahil nakita ni Jesus yung kanyang puso, yun na yung sinabi niya sa verse 15. Makuha niya yung background doon sa verse 15. He then told them, watch out and be on guard against all greed. Saan galing yung greed? Doon sa nagsabi na hatiin yung kayamanan. Because one's life is not in the abundance of his possession. Yon yung sinabi ni Jesus din, sabi niya, what can a man profit if he gain the whole world but loses his own soul? May kinalaman yan. Kaya, ang background yan, mayroon talagang greedy, at ang sabi ni Jesus, na hindi nakikita kung ano man yung hindi nagpapakita ng totality ng isang tao sa kanyang kayamanan. Kaya dito sa verse 20, tingnan na natin dito. Dahil inirelate na niya yung isang mayaman. Tingnan nyo sa 20. 19. Ano mo, surya ko para maano lang yung konteksto na sa 15. Dito sa 18, mayroong rich dito, mayaman. Na nagpatayo ng kanyang sa 19, and I'll say to myself, yung mayaman ito, you have plenty, many years take it easy, it drink. Ito na. Then I'll say to myself, you have many goods stored up for many years. Take it easy, eat, drink, enjoy yourself. But God said to him, you fool, this very night your life is demanded of you. And the things you have prepared, whose will they be? Saan mapupunta yung lahat ng kayamanan kung ikaw ay mamamatay na rin? So, yung punto ni Pastor, hindi maganda na nakatuon lamang tayo doon sa material thing. Yan, Pastor. Salamat, Pastor. Namiss ko yun, sorry. Thank you for adding it up. So, klaro, in-expound ni Pastor yung istorya sa panahon na yan, na kung bakit nasabi ng Panginoon yan na take heed. Alright? So, dito, ayan. Dito makikita natin, pag-uusapan natin ang covetousness. Saan siya nagsimula? Exodus. Sa Exodus na kung saan binigay ng Panginoon ang law of Moses. Kasama yan. So, dito sa covetousness, isa po siyang profound spiritual issue na ina-address
extensively sa Bible. Makikita natin yan from the very start ng chapter ng Biblia sa Exodus, ay sinabi na yan. Di ba? So, it involves, ang ibig sabihin kasi dyan, it involves inordinate desire. Kumbaga, wala sa align yung ating desire. Kumbaga, anything na pwedeng gusto nating akuin, ay kukunin natin. It is the desire, let's say for example, from others' possesses, leading to discontentment, leading to strife, and deviation from where? From God's commandment. So, ang isang tao, kapag yan na ay napunta na sa puso niya, anong magiging outcome nun? Magkaroon siya ng discontentment. Magkaroon na siya ng away. Kasi kung kukunin mo nga naman yung pag-aari ng kasama mo, mag-anak mo, talaga mag-aaway kayo talaga. So doon na-debate siya kung saan, kung anong turo ng Panginoon na dapat ay marunong tayo mapagbigay. So understanding the biblical perspective dito sa covetousness can help us identify this sin, because this is a sin in our lives, and we will find an effective ways to overcome. Yan ang ating pag-aaralan. So makikita mo dyan, thou shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his... So kasama to sa 10 Commandments. Diba? So doon pa lang, sinet na ng Panginoon ang the word covet. Kasi alam niya kung ano ang danger nitong covetousness na ito. Alright? So the Bible defines covetousness as an intense and selfish desire for something. As per this. The Bible, ulitin ko the Bible defines, ito, kung titignan natin ang context nito, defines covetousness as an intense and selfish desire for something, especially for wealth, power, or possession. So, sinabi lahat dyan. Diba? So, dito, it is often linked saan? Anyone? Kapag nanganak ang covetousness sa puso natin, it becomes an idolatry. Yun ang ano niya. Yun ang magiging outcome ng mangyayari sa buhay ng isang tao dahil yun na yung sinasamba mo, yun na yung dinodiyos mo. Kung ang katawan mo, gusto mo lagi magpaganda, magpa-sexy, magpa-beautify, beautify the beautiful, wala namang problema doon. Pero kung nasobrahan na, nahuhulog na siya saan? Of course, covetousness mo na kasi gusto mo maging maganda, gusto mo maging ayos, or anything that you aspire to become special one na sumobra doon sa gusto mo. Nagiging ano na siya, nagiging idolatry. Sumubra sa nararapat. So, nakikita natin na it involves placing desire for material possession or other people's attributes above our relationship with God. Wala na ang Panginoon doon sa kung saan ka gumagalaw bilang isang mananampalataya. At maraming nabibiktima dito sa atin kasi very subtle lang siya. Hindi natin siya na, hindi naman talaga, kasi siyempre nagsisimula lang talaga sa desire. So pag nag-desire ka na, siyempre kailangan mo i-workout yun, hanggang sa hindi mo na napapansin na nandun na yung nandun na yung parang intense desire. Hanggang sa makuha mo yung whatever it takes, and even kahit masakit talaga sa katotohanan, na kahit kailangan natin isakripisyo ang araw na ito. Yun yung kung bakit doon sa ating pinag-uusapan na the true fulfillment is not beyond the physical.
So dito, sa Exodus na ito na sinasabi niya is, it is indicating, sabi niya, na it is the desire for excessive possession is sinful. Jesus further emphasized dito sa Luke chapter 12 verse 15 nga, na nakita natin kanina, na the one's life does not consist in the abundance of the things that he possesses. So, sino-sino yung mga men of God na bumagsak dito sa okay. Sino-sino yung mga example sa Biblia kung saan bumagsak dito sa covetousness? Makikita natin sa Joshua chapter 7 kung saan si Achan ba tawag? Achan. Sa Joshua chapter 7, ito kasi kinuha yung verse nun. Achan's covetousness led to Israel's defeat at Ai. He coveted and took forbidden spoils from Jericho, bringing judgment upon himself and his family. Hindi ko rin kasi kinuha yung buong story ito kasi magtatagal ito. So, ito isa sa mga tao sa Biblia kung saan sila bumagsak dito. Si King David, yun sa 2 Samuel chapter 11, kung babasahin natin yun, David, sino yung kinovet niya? Si Bathsheba. Maganda. Leading to adultery and the murder of her husband. So dito, yung istorya niyan, in-illustrate ang kanyang covetousness that can lead to further sin. Number 3, si Judas Iscariot. Nakikita natin yung betrayal of Jesus by Judas na makikita na sa Matthew chapter 26 verses 14 to 16 was partly driven by covetousness of what? Pera. Pera. Marami bumabagsak dyan pagdating sa pera. Marami. Hindi lang sila, kung paano nga na-record sa Biblia na may mga bumagsak, we are not exempted. Kaya nga sabi niya doon, take heed. Warning. Baka. Take heed. So, paano natin ma-overcome itong covetousness na ito? Diba? Paano natin ma-overcome? Alright. Since pag-ano mo nga yung, hindi ko na kasi nailagay sa aking PowerPoint. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. Ano ba sinasabi niya doon? 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. Hindi mo nga sa King James niya para makita natin yung... So dito, Paul teaches that in this verse, godliness with contentment is great gain. Yung kaninang sinabi natin kanina. Di ba? Chapter 6 verses 6 to 10. Tingnan natin buong context niyan. Chapter 6 verse 6 to 10. Ayan, hiragyan mo. Ayan. Para makita natin yung buong context niyan. Kung bakit sinabi ni Paul na godliness with contentment is great gain. Na sinabi ko kanina. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out. But if we have food and clothing, we will be content with it. But those who want to be rich, fall into temptation, a trap, and many foolish and harmful desires, which plunge people into ruin and destruction. Napakaliwanag yan sa Biblia. Ibinigay niya na mismo for the love of money. Kasama na rin niya pati kanina doon sa binanggit natin. Kumbaga, bilangket na ni Paul na lahat ng ating mga desire na yan, including money, pero sa sabi kanina, yung contentment doon, na dapat yun na magpapasaya sa atin kung anong meron sa atin, tanggapin na lang natin katotohanan na ganun lang talaga tayo. Wala tayong bahay. Wala tayong nabiling bahay. Gagawin natin. O kaya wala tayong possession ng something na meron si kapatid. Pero si
kapatid kasi they work hard. Di ba? So, kasama yan, for the love of money is the root of all evil. Take note. Kung marami kang pera, sana all. Di ba? Di ba? Kung marami kang... Pero ang problema doon, if you love the money, siya na yung nagiging, ano mo, nagkakaroon ka na ng covetousness, nagkakaroon ka ng intense desire, na dapat pera, lahat na lang, puro pera na lang. Pera lang yan. So, nagiging love mo na si money, at yun na nga ang nagiging root of all evil. Bumabagsak ng tao doon. Dahil kung marami kang pera, nabibili mo lahat. Lahat. Hanggang sa mahulog ka na lang na kahit na hindi na desirable yung bibilhin mo na lang out of you want to be happy and content of this possession. Ano kinalaman yung sugal? Di ba? Bakit yung binibili lang? Bakit yung gambling at iba pang pag-spenda ng mga money? Ng money? Hindi ba kasali doon? Yan na yung sinabi. Pero based on the scripture, the love of money, kung saan mo man siya gastusin, saan mo siya building, saan mo siya i-lay down, it's up to you. I-ano mo, exegete natin ng konti. Tingnan natin yan. Para tingnan natin yung mas malalim. Sabi niya, for the love of money is the root, mark the word, is the root of all evil. Mark the word all. The key word there is all. Ha? Kaya hindi lang yung nabasa mo diyan ang kasali doon sa word na all. So lahat ng evil kasali doon sa love of money. Ha? Di ba? Siyempre kung may pera ka, kung mahal mo yung pera, magnakaw ka nang hindi sa'yo yun. Kasali ba doon sa evil na all? Oh, makuha niya yan. Just to dig out what the verse is trying to tell deeper. For example, the love of money. Bumili ka ng loto. Yung loto, kasalanan ba yung loto? Depende, ayan ay dalawa yan. Depende sa motibo. Maraming mga nagtuturo na kasalanan ang luto. Pero puntahan natin yung programa ng luto. Kung ang nasa isip mo ay kasalanan, talagang kasalanan. Pero kung tingnan mo yung other side, na kapag bumili ka, ay yung concept mo ay to help the program of the PCSO. Tingnan natin sa ating sa Philippines. Ang maraming sasabi na lahat ng game by chance ay kasalanan. Pero walang maliwanag na description both sa law of the land and even in the Bible. Pero ang nakasaad yan, the love of money is the root of all evil. Na kung yung pag-ibig mo sa pira ay yon ang reason na magkaroon ka ng hindi magandang bagay mangyari sa'yo, yon ang masama. Yung bagay na dahil sa pira ay magbibigay sa'yo ng ikakasama mo. Ikakasama ng pamilya mo. For example, ibili mo sana ng pagkain. Pero dahil gusto mo pang yumaman, dahil pira yan eh, labuman eh. Dadalhin mo doon sa sabungan. Para dumoble. Para dumoble. Yun ang gusto mo eh. Perya. Drop ball. Inatalo. Nasaan na yung bigas ngayon? Yun ang resulta ng love of money. Because you want money in easy way. Makuha nyo yung word na all evil. Doon tayo nag-uusap ngayon. Hindi lang yung kung ano yung nakasulat na.
You have to dig out why the Lord says the love of money is the root of all evil. Nagiging evil, yung isang bagay na ginawa mo na gusto mo sana, dumami, magdubli yung pera mo. Sa kasugapaan mo sa pera, lumipad, Aray ko. nawala. Nakapayo yun ang context kung bakit masama yung pag-ibig ng pera. So, money is not bad. Ang pera hindi masama. Dahil pera ay blood ng pamilya yan. Yan yung pinakadugo ng pamilya. Kaya nga tayo nagtatrabaho dahil kailangan natin ang pera. Kapag walang pera, walang mabubuhay. Can you get the point? Ngunit kung sumubra ka doon sa nararapat, ang bibigay sa iyo ay evil. I hope that you get what the Bible means. Regarding dun sa business, pag ganito na lang ng ganito, di ba? Sa Ten Commandments, yung pinahalas, ito, tanggap ka lang ng tanggap. Di ba? Tanggap ka na lang ng tanggap, pero di mo sinishare, dan papasok yung pagmamahal na sa money. No, kapatid. So, hindi masama na magkaroon ng maraming pera. Take note, mga kapatid baka sabihin natin na bawal pa na magkaroon ng maraming money. Hindi! Doon sa church na tinuturo, baka Hindi ka na. Saka na papasok yung evil pag minahal mo na yung pera. More than. More than sa Panginoon. Yun na. Tandaan natin yun, mga kapatid. Now, what if I have the means to buy anything what I want? And I'm a Christian. Am I kumitosness if I buy one Lamborghini, isang Rolls Royce, Wow. tapos si pastor sa sakyan niya, Cadillacad. Doon na mapepesyonan yung pagiging Kristiyano natin. Why? Hindi natin makita na yung binigay ng Panginoon sa atin na money ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat. Kaya nga, sabi natin, papasok yung evil kapag hindi natin makita yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na hindi natin magamit para sa ministry niya o sa iba. Kapatid na, hello? So, yung mga mayroon dyan, Labas na. Share. Mantag kayo mag. Yan po. Mahirap kasi yung masyado tayong, ito yun biblical. Sa part ng mga kababaihan na masyadong, ito yan, sa biblical talaga to, yung mga nanay, masyadong pa-safety ang mga yan. I mean, gusto nila yung hindi sila nagkakaproblema in the future. Kaya masinop sila sa paghawak ng Pera. pera. Aminin natin, mga nanay. Di ba? Hello? Ay, yung isa asawa ko si Teresa. No. Ganun na, pag bibili ka na ng konti, oops! O, mga ganun na. Kasi talagang ang tinitingnan nila yung future. Now, habang pinag-aaralan natin ito, napapaisip ako ba kapatid na, yun nga, how about kung ako yung binigyan ng Panginoon, ang pagkakataon na ahawak ng marami. Dito sabi ko, Lord, pag ako yung binigyan mo dito, sobrang ko, pag ako yung binigyan mo, I will share that word. Hindi mo man siya ipakita sa iba, but let the lens of heaven capture that. Yes. No, Amen. hindi mo na kailangan ipagsabi pa. But let the lens of heaven capture that. Alam na ng Panginoon kung ano yun. So kung kaya natin, o kaya, sasabihin ng Panginoon, kung kaya kitang pagkatiwalaan ng $100 million, tutublihin ko yan. At kung hindi mo na kaya, ibababa ng Panginoon. Kasi hindi mo kaya. Na mga kapatid,
Pero pag nakaya natin yung 100 million, next mo natin sa 200 million, na pumasa tayo ulit hanggang sa tumas. Kasi ang Panginoon, sabi nga natin, yung plano niya ay hindi tayo maghirap. Pero pag yung pera na yan, mas inuna natin kaysa sa ating Panginoon, doon na tayo papasok ng sa Roberto sa sinasabi natin na. In support doon sa sinabi ni Pastor, Luke chapter 12, verse 19 to 21. Tingnan nga natin, para may natin. Okay, it says here, basahin natin. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Diba? May kayamanan yan. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Eh, kasalanan ba niya? Mayroon siya eh. Meron siya eh. Pero anong sabi ng Diyos? But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasures for himself, and is not rich toward God. Kaya yun ang danger, kahit na mayaman ka, kung walang kang kayamanan patungkol sa Diyos, wala kang mapapala. Kaya maraming mayayaman na parang hindi mamatay, mabalitaan mo na lang, patay na. Dahil maraming kayamanan, ang resulta, pinag-awayan ng mga naiwan. So, yan ang karagdagan doon kayo. Okay, sige, salamat. At kung babalikan nga natin kanina, yung how to overcome covetousness, ay isa sa mga dapat natin malaman based sa 1 Timothy kanina, kung babalik yung 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10, ay godliness with contentment is a great gain. Amen. Yun ang ibig sabihin ng 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10. Right? So, paano pa ang iba pa natin gagawin para ma-overcome natin yung covetousness na yun? Ay makikita natin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7 na yun ay sinare kanina ni Pastor Eli na dapat pag meron tayo ay marunong tayo mag-share. So ano yun? 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Okay. But this I say unto you. Sabi niya, di ba? But this I say, ye which soweth sparingly. Ito na nga yung sinasabi natin sa pag tayo ay nag-exhort patungkol sa pagbibigay. 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according to his purposes in his heart. So let him give not grudgingly or act as a necessity, for God loves a cheerful giver. So tama yung sabi ni Pastor Eli, diyan ako magtatapos, na kung gusto mo na ma-overcome ang covetousness. Here. Ayan. So ma-overcome yan. So, sa Biblia, marami po tayong mga biblical truth dyan na pwede natin ma-apply sa buhay natin upang sa ganoon ay maturuan tayo na naayon sa kalooban ng Panginoon. At yan na nga, yung ating pinapag-aralan is, number 1, the true fulfillment is beyond the physical. Susunod, ang pag-uusapan naman natin ay, ano tawag doon? The imperishable value of spiritual sustenance next week. By the grace of God. Let's all pray. Lord, salamat po, Panginoon, napakabuti mo. Tunay nga po, Lord, napakasakit ng mensahe mo sa amin ngayon. Lord, ikaw po nakakalam sa aming mga puso, Panginoon. Kung alam mo na meron covetousness sa amin na ayaw namin magbigay, ayaw namin mag-share, o nandun, Panginoon, yung ugali namin, Panginoon, na masyadong madamot, Lord, patawad. Lord, nangusap ko po sa amin sa araw nito, baguhin niyo po kami, Panginoon. Baguhin ang puso namin. Hindi namin kayang baguhin, Lord. Ikaw na nanahan sa amin ng Banal na Espiritu Santo. Ang sabi mo po, Lord, who will teach us in all truth. Lord,
teach us the way you want us to be. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging masinop sa mga binibigay niyo sa amin, sa lahat, Panginoon, pagpapala niyo sa amin. At kapag meron po kami na pwede namin ibigay, pwede namin i-share, Lord, alam mo pangangailangan namin. Alam mo pangangailangan ng church na ito, Panginoon. Alam mo pangangailangan ng mga workers, Panginoon. Lord, bless each and every one of us. Lord, bless mo lahat ng aming mga trabaho, ang aming mga kumpanya, Panginoon, that our source of income will flourish, Panginoon, upang sa ganun, Lord, ay makakapagbigay kami. At yun lang ang paraan, Lord, para ma-overcome namin ang pagiging covetousness, Panginoon. Maging madamot, Lord. At sa iyo po namin binibigay, Lord, lahat ng kapurihan, pasalamat, pagkakila, in Jesus' name. Amen. Amen. Parang ginawa ko na yata yung pagbibigay. Mukhang